Talagang bang ang ating Panginoong Kristo ay nagtatag ng iglesia at paano niya tinawag ang iglesyang iyon? Basahin muna natin yung Mateo 16:18 na sabi nga natin, wala naman tayong tinututulan sa talatang ito. Pakinggan po natin. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipadaig laban sa kanya. Papakita ko ang mga ebidensya sa Biblia na hindi pwedeng ang iglesia ni Manalo, ni Kristo ni Manalo ay totoong iglesia. Find the truth. Talagang bang ang ating Panginoong Kristo ay nagtatag ng iglesia at paano niya tinawag ang iglesyang iyon? Basahin muna natin yung Mateo 16:18 na sabi nga natin, wala naman tayong tinututulan sa talatang ito. Pakinggan po natin. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipadaig laban sa kanya. Papakita ko ang mga ebidensya sa Biblia na hindi pwedeng ang iglesia ni Manalo, ni Kristo ni Manalo ay totoong iglesia. Dito sa ating binasa, kapatid na Michael, ay niliwanag ng ating Panginoong Jesucristo na sabi niya, itatayo ko ang aking iglesia. Sabi ng Panginoong Kristo, aking iglesia. Ang pangalan, mali. Bakit? Ang paliwanag, mali eh. Paano tatama kung mali ang paliwanag? Kaya raw iglesia ni Kristo, ang pangalan, yun daw ang opisyal na pangalan kasi raw, una, si Kristo raw ang nagtayo. Aking iglesia, kaya iglesia ni Kristo. Pinahayag mismo ng Panginoong Kristo sa Mateo 16:18. Ang sabi niya, sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Aalamin natin ang kanilang dahilan. Mateo 16:18, tratuhin natin yung kanilang unang-unang pilosopya. Ito po, pakinggan nyo. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Ayan, ang liwanag. No? Pag sinabi, binasa nila yan, shortcut na. Ano po ang sabi ni Kristo? Tatayo ko ang aking, ando na mga emphasis ko, ang aking iglesia. Ano po ba yung iglesia? 16:16 ng Roma, binabati kayo ng banal na halik ng mga iglesia ni Kristo. Tapos na asunto, ganun ba kababaw ang inyong pagkaunawa? Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Kung paano ang iglesia sa dako ng Hodea tinawag po sa pangalang Iglesia ni Kristo, nang nakarating ito, kapatid na Michael, sa dako ng mga hintil sa Europa, sa Asia Minor, yung tinatawag na Turkey, sa Grecia, ang tawag po ng mga apostol sa iglesyang itinayo ng Panginoong Jesucristo ay Iglesia ni Kristo. Yung nasa 16:16, hindi iglesia ni Kristo yon. Sa English, maliwanag yon, Churches of Christ. Magbatian kayo ng banal na halik. Lahat ng iglesia ni Kristo ay bumabati sa inyo. Pinalitan lang nila, inalis yung churches. Ginawa nila Church of Christ. Mga iglesia ni Kristo. Mga, hindi po iglesia ni Kristo, kundi mga iglesia ni Kristo. Pakinggan po natin sa Roma sa 16 at 16. Magbatian kayo ng banal na halik. Lahat ng iglesia ni Kristo ay bumabati sa inyo. Pinalitan lang nila, inalis yung churches. Ginawa nila Church of Christ. Mga iglesia ni Kristo. Mga, hindi po iglesia ni Kristo, kundi mga iglesia ni Kristo. Roma 16:16, yan din po ay turo ni Apostol Pablo. Magbatian kayo ng banal na halik, lahat ng iglesia ni Kristo ay
bumabati sa inyo. Pinalitan lang nila, inalis yung churches. Ginawa nila Church of Christ. Mga iglesia ni Kristo. Mga, hindi po iglesia ni Kristo, kundi mga iglesia ni Kristo. Yan. Sa English, Churches of Christ. Basahin po ninyo ang buong Biblia from cover to cover. In all renditions of the Bible, 16:16 of Romans does not say Iglesia ni Cristo o Church of Christ. Ang nakalagay dyan, Churches of Christ. Magbatian kayo ng banal na halik. Lahat ng iglesia ni Kristo ay bumabati sa inyo. Kaya raw, ang opisyal na pangalan ay ang Iglesia ni Cristo kasi yun daw ang pangalang ipinambati sa lahat. Ito, sa September 1976, issue ng pasugo. Ito po. Sa Roma 16:16 ay ganito ang mababasa. Mangagbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Ang pangalang Iglesia ni Kristo, ang pangalang opisyal, sapagkat ito ang ipinag-utos na ipangbati sa lahat. Roma 16:16, yan din po ay turo ni Apostol Pablo. Magbatian kayo ng banal na halik, lahat ng iglesia ni Kristo ay bumabati sa inyo. Tingnan yung kawalangyaan niya, no? Tindi ng kawalangyaan yan. Ang pangalan daw Iglesia ni Cristo, ang opisyal, kasi ito raw ang pinag-utos na ipambati sa lahat. Anong katarantaduhan yan? Pakinggan po natin sa Roma sa 16 at 16. Magbatian kayo ng banal na halik. Lahat ng iglesia ni Kristo ay bumabati sa inyo. Tingnan yung kawalangyaan niya, no? Tindi ng kawalangyaan yan. Ang pangalan daw Iglesia ni Cristo, ang opisyal, kasi ito raw ang pinag-utos na ipambati sa lahat. Anong katarantaduhan yan? Ang liwaliwanag na nga sa Biblia, sa talata, sinight mo pa. Tapos pinalitan mo ang ipinambabati sa lahat, banal na halik. Hindi pangalan. Oh, hindi. Pag ako'y nag-iisa, sabi ko, matinding panluloko sa kapwa. Wala ka namang mababasa. Pag nagkita-kita kayo, batiin nyo, Iglesia ni Cristo. O, sagot naman no isa, Iglesia ni Cristo. O, ganun ba? Nagbatian, nagkita, Iglesia ni Cristo. O, nagkita nung, yung taga-Pilipinas, nagkita, Iglesia ni Cristo. Ganun ba? Pagbabatian. Hindi naman ganun ang pagbabatian. Ang nasa talata, mangagbatian kayo ng banal na halik. Ang iniutos ipambabati sa lahat ng mga iglesia ni Kristo, mga plural. Ang iuutos na ipambabati ay ang banal na halik. Tanungin natin si Pablo, siya may sulat nito eh. Pablo, asan yung mga iglesia ni Kristo? Mga, plural. Where are they? Who are they? Asan yon? 1:22 ng Galacia, si Pablo may sabi. At hindi pa ako nakikilala sa mukha ng mga iglesia ng Judea na pawang kay Kristo. Yung palang mga iglesia ni Kristo, plural, mga iglesia pala sa Judea yon na bumabati sa mga taga-Roma, mga iglesia ng Judea na pawang kay Kristo. Yung mga nasa Judea na mga iglesia ni Kristo, yun ang bumabati sa mga taga-Roma. Eh, sino-sino ba yung mga iglesia ng Judea na pawang kay Kristo? Mga iglesia ni Kristo. Sino-sino yon? 2:14 ng unang Tesalonika. Pakinggan nyo. Sapagkat kayo, mga kapatid, ay nagsitulad sa mga iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus.
nang itatag na yun at maitayo at may mga naging kaanib na, paano tinawag at binati ng mga apostol ang pangalan ng iglesyang yun? Ang Apostol Pablo ang sasagot sa pamamagitan ng kaniyang sulat, at alam naman po natin ang iglesia ni Kristo, ang unang iglesia ay nagsimula sa Jerusalem, sa Judea. Ang tawag ng mga apostol sa iglesyang nasa Judea, Galacia 1:22, dito po sa isang salin ng Biblia. Ito ang ating mababasa. Hindi pa ako kilalang personal sa mga iglesia ni Kristo sa Judea. Maliwanag dito, mga kaibigan, na ang iglesyang itinayo ng Panginoong Hesukristo na nagsimula po sa Judea, ang tawag po ng mga apostol yan, Iglesia ni Kristo. Nang sabihin ni Kristo, aking iglesia. Nang tawagin ng mga apostol, Iglesia ni Kristo. Para maintindihan nyo mga kababayan, no? Ito hindi nila ipapaliwanag ito sa inyo eh. Pero sa awat tulong ng Diyos, gusto kong buksan ang kaisipan nyo sa bagay na ito. Nangyayari ngayon ang isang misteryo sa Mateo 16:13. Ang sabi ni Kristo kay Pedro, mapalad ka Simon Barjonas, sapagkat hindi ipinahayag sa iyo ito ng laman at dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. Pagdating sa 18, at sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro. Sinasabi ko, first person, sa iyo na ikaw ay Pedro, second person. Sa ibabaw ng batong ito, third person yung bato. Sino nagsasalita dyan? Aba, ang napakaliwanag nagsasalita dyan ang Ama. Ang nagpapahayag niyan ay ang Ama. Bakit? Kung si Kristo nagpapahayag niyan, dapat ang sabi niya, sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, sa ibabaw ko. Hindi siya gagamit ng third person. Sa ibabaw ko, itatayo ko ang aking iglesia. Kasi siya yung bato eh. Tanungin niyo iglesia ni Manalo, ang sabi nila, yung bato si Kristo. Pakinggan po natin. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipadaig laban sa kanya. Dito sa ating binasa, kapatid na Michael, ay niliwanag ng ating Panginoong Hesukristo na sabi niya, itatayo ko ang aking iglesia. Sabi ng Panginoon Jesucristo, aking iglesia. Ang nasa Biblia, yung batong tayuan ng iglesia o pundasyon, si Kristo. Ang nagsasalita dyan, ginamit ang bato bilang third person. Sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro. Sa ibabaw ng batong ito, third person, tatayo ko aking iglesia. Sino nagsasalita dyan? Lumalabas yan sa bibig ni Kristo. Pero kaninong salita? Basahin natin ng 12:49-50 ng Juan. Sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. At nalalaman ko na ang kaniyang utos ay buhay na walang hanggan. Ang mga bagay na sinasalita ko ay ayon sa sinabi sa akin ng Ama. Gayon ko sinasalita. Pakinggan po natin. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Dito sa ating binasa, kapatid na Michael, ay niliwanag ng ating Panginoong Hesukristo na sabi niya, itatayo ko ang aking iglesia. Sabi ng Panginoon Jesucristo, aking iglesia. Aba, mga sinasabi pala niya galing sa Ama. Yun din ang kahulugan ng sinabi sa 3:34 ng Juan. Kapatid na Daniel, basahin natin. Sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos
Si Kristo'y sugo ng Diyos. Ang sinugo ng Diyos, nagsasalita ng mga salita ng Diyos. Kaya nung sinabi niya kay Pedro, si Kristo nagsasalita, pero ang salitang lumalabas, salita ng Diyos yun. Kasi sabi niya, hindi ako nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo. Siya nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin, kung ano ang dapat kong salitain. Kaya nung sabihin niya, sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro. Sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko aking iglesia. Ibig sabihin, kung ang Ama ang nagsasalita ron, ang Ama ang first person. Si Pedro ang second person. Ikaw, sinasabi ko, first person. Ikaw ay Pedro, second person. Sa ibabaw ng batong ito, third person. Ang bato'y si Kristo. Pinahayag mismo ng Panginoon Kristo sa Mateo 16:18. Ang sabi niya, sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Kasi kung si Kristo nagsasalita, dapat ang sabihin niya, sa ibabaw ko, itatayo, sa ibabaw ko na bato, ako ang bato, itatayo ko aking iglesia. Pero hindi ganun ang salita Ginamit yung salitang bato sa third person. Ikaw ay Pedro, second person. Sinasabi ko sa iyo ng first person. Sa ibabaw ng batong ito, tatayo ko aking iglesia. Nung matayo, ano tawag sa iglesyang natayo? Iglesia ng Diyos. Hindi iglesia ni Kristo. Kasi yun ang katutubong katotohanan nasa Biblia. Kung kanino yung pag-aari, yun ang may-ari. Kung kanino sino yung nagsabi, aking iglesia. Kumukonforme ang pasugo nila dyan na yung salitang akin. Ang kahulugan daw ng akin o my church is a possessive pronoun that denotes possession and ownership. My church. I will build my church. Itatayo ko ang aking iglesia. Sabi ng Panginoon Kristo, aking iglesia. Ang kahulugan ng my ay akin ay possession. Kaya aking iglesia, ang may-ari yung nagsabing aking iglesia. Sino ba nagsasalita? Sabi ni Kristo, yung salitang lumalabas sa kanya, hindi niya sariling salita. Dito sa ating binasa, kapatid na Michael, ay niliwanag ng ating Panginoong Jesucristo na sabi niya, itatayo ko ang aking iglesia. Sabi ng Panginoon Kristo, aking iglesia. Na nang sabihin ni Kristo, itatayo ko ang aking iglesia, ang nagsasalita, yung sinabi niya, hindi siya nagsasalita sa kanyang sarili. Ang Amang nagsasalita. Lumalabas sa bibig niya. At yun naman ang talagang katutubong hula. Ibabangon ng Diyos ang isang propeta, ilalagay ng Diyos yung salita sa bibig niya. 18 ng Deuteronomio. Basahin po natin ang talata. Hindi pa pinapanganak si Kristo, yun ang nakalagay sa Biblia. 18:18 ng Deuteronomio. Aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid na gaya mo, at aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya, at kaniyang sasalitain sa kanila ang lahat ng aking iuutos sa kanya. Katutubo pa, hindi pa nagkakatawan tao si Kristo. Sinabi na ng Diyos kay Moises, kausap niya po rito si Moises, aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid na gaya mo. Kay Moises sinasabi yan, aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya. Sa bibig ng propeta, at kanyang sasalitain sa kanila ang lahat ng aking iniutos sa kanya. Kaya lahat ng sasabihin ni Kristo, yung utos ng Ama, salita ng Diyos yun sinong propeta yan? Basahin natin ang paliwanag ng Bagong Tipan sa 3:22 ng Gawa.
Tunay na sinabi ni Moises, ang Panginoong Diyos ay magtitindig sa inyo ng isang propetang gaya ko mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Siya ang inyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na sa inyo'y sasalitain niya. Yan, in-affirm pala ni Moises yung hula sa 18 na ang sabi, ang Panginoon Diyos magtitindig sa inyo ng isang propetang gaya ko mula sa gitna ng iyong mga kapatid. Siya ang inyong pakikinggan kasi kaya papakinggan, ilalagay ng Diyos yung salita sa bibig ng propeta. Sino yan? Sa 20. At upang kaniyang suguin ang Kristo na itinalaga sa inyo na si Jesus. Ayon, si Kristo pala yung propeta na yon. Kaya maliwanag sa Biblia, pag nagsalita itong propetang ito, ang sasabihin ito, salita ng Ama. Kaya nung sabihin niya, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia, ang may-ari talaga ng iglesia ang Ama. Nang itatag na yun at maitayo at may mga naging kaanib na, paano tinawag at binati ng mga apostol ang pangalan ng iglesyang yun? Ang Apostol Pablo ang sasagot sa pamamagitan ng kaniyang sulat, at alam naman po natin ang iglesia ni Kristo, ang unang iglesia ay nagsimula sa Jerusalem, sa Judea. Ang tawag ng mga apostol sa iglesyang nasa Judea, Galatia 1:22, dito po sa isang salin ng Biblia, ito ang ating mababasa. Hindi pa ako kilalang personal sa mga iglesia ni Kristo sa Judea. Maliwanag dito, mga kaibigan, na ang iglesyang itinayo ng Panginoong Hesukristo na nagsimula po sa Judea, ang tawag po ng mga apostol yan, Iglesia ni Kristo. Nang sabihin ni Kristo, aking iglesia. Nang tawagin ng mga apostol, Iglesia ni Kristo. Ikalawa, yun daw salitang akin, nagpapakita ng pagmamay-ari. Ayon. Kaya, aking iglesia, iglesia ni Kristo. Ganong agad ang kanilang filosofya. Tapos, yun daw iglesia, katawan ni Kristo. Si Kristo daw ang ulo. Kaya, ibig daw sabihin, si Kristo ulo, katawan niya iglesia, kaya iglesia ni Kristo. Sa Colosas 1:18, niliwanag din po ng Apostol Pablo, at siya, si Kristong tinutukoy, ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Kaya ang mga nasa iglesia, ang tinutukoy, iglesia ni Kristo, sapagkat katawan ng ating Panginoong Hesukristo, ay may pananagutang ipakipagbaka ang pananampalataya. Yun daw iglesia ni Kristo, ang pangalang ipinambati sa lahat. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Kung paano ang iglesia sa dako ng Judea tinawag po sa pangalang Iglesia ni Kristo, nang nakarating ito, kapatid na Michael, sa dako ng mga hintil sa Europa, sa Asia Minor, yung tinatawag na Turkey, sa Grecia, ang tawag po ng mga apostol sa iglesyang itinayo ng Panginoong Hesukristo ay Iglesia ni Kristo. Yung nasa 16, hindi iglesia ni Kristo yon. Sa English, maliwanag yon, Churches of Christ. Magbatian kayo ng banal na halik. Lahat ng iglesia ni Kristo ay bumabati sa inyo. Pinalitan lang nila, inalis yung churches. Ginawa nila Church of Christ. Mga iglesia ni Kristo. Mga, hindi po iglesia ni Kristo, kundi mga iglesia ni Kristo. Pakinggan po natin sa Roma sa 16 at 16. Magbatian kayo ng banal na halik. Lahat ng iglesia ni Kristo ay bumabati sa inyo. Pinalitan lang nila, inalis yung churches. Ginawa nila Church of Christ. Mga iglesia ni Kristo. Mga, hindi po iglesia ni Kristo, kundi mga iglesia ni Kristo. Roma 16:16, yan din po ay turo ni Apostol Pablo. Magbatian kayo ng banal na halik, lahat ng
Iglesia ni Kristo ay bumabati sa inyo. Pinalitan lang nila, inalis yung churches. Ginawa nila Church of Christ. Mga Iglesia ni Kristo. Mga, hindi po Iglesia ni Kristo, kundi mga Iglesia ni Kristo. Yan. Sa English, Churches of Christ. Basahin po ninyo ang buong Biblia from cover to cover. In all renditions of the Bible, 16:16 of Romans does not say Iglesia ni Cristo o Church of Christ. Ang nakalagay dyan, Churches of Christ. Magbatian kayo ng banal na halik. Lahat ng iglesia ni Kristo ay bumabati sa inyo. Kaya raw, ang opisyal na pangalan ay ang Iglesia ni Cristo kasi yun daw ang pangalang ipinambati sa lahat. Ito, sa September 1976, issue ng pasugo. Ito po. Sa Roma 16:16 ay ganito ang mababasa. Mangagbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Ang pangalang Iglesia ni Kristo, ang pangalang opisyal, sapagkat ito ang ipinag-utos na ipangbati sa lahat. Roma 16:16, yan din po ay turo ni Apostol Pablo. Magbatian kayo ng banal na halik, lahat ng Iglesia ni Kristo ay bumabati sa inyo. Tingnan yung kawalangyaan niya, no? Tindi ng kawalangyaan yan. Ang pangalan daw Iglesia ni Kristo, ang opisyal, kasi ito raw ang pinag-utos na ipambati sa lahat. Anong katarantaduhan yan? Pakinggan po natin sa Roma sa 16:16. Magbatian kayo ng banal na halik. Lahat ng Iglesia ni Kristo ay bumabati sa inyo. Tingnan yung kawalangyaan niya, no? Tindi ng kawalangyaan yan. Ang pangalan daw Iglesia ni Kristo, ang opisyal, kasi ito raw ang pinag-utos na ipambati sa lahat. Anong katarantaduhan yan? Ang liwaliwanag na nga sa Biblia, sa talata, sinight mo pa. Tapos pinalitan mo ang ipinambabati sa lahat, banal na halik. Hindi pangalan. Oh, hindi. Pag ako'y nag-iisa, sabi ko, matinding panluloko sa kapwa. Wala ka namang mababasa. Pag nagkita-kita kayo, batiin nyo, Iglesia ni Cristo. O, sagot naman ng isa, Iglesia ni Cristo. O, ganun ba? Nagbatian, nagkita, Iglesia ni Cristo. O, nagkita nung, yung taga Pilipinas, nagkita, Iglesia ni Cristo. Ganun ba? Pagbabatian. Hindi naman ganun ang pagbabatian. Ang nasa talata, mangagbatian kayo ng banal na halik. Ang iniutos ipambabati sa lahat ng mga iglesia ni Kristo, mga plural. Ang iuutos na ipambabati ay ang banal na halik. Tanungin natin si Pablo, siya may sulat nito eh. Pablo, asan yung mga iglesia ni Kristo? Mga, plural. Where are they? Who are they? Asan yon? 1:22 ng Galacia, si Pablo may sabi. At hindi pa ako nakikilala sa mukha ng mga iglesia ng Judea na pawang kay Kristo. Yung palang mga iglesia ni Kristo, plural, mga iglesia pala sa Judea yon na bumabati sa mga taga-Roma, mga iglesia ng Judea na pawang kay Kristo. Yung mga nasa Judea na mga iglesia ni Kristo, yun ang bumabati sa mga taga-Roma. Sino-sino ba yung mga iglesia ng Judea na pawang kay Kristo? Mga iglesia ni Kristo. Sino-sino yon? 2:14 ng unang Tesalonika. Pakinggan nyo. Sapagkat kayo, mga kapatid, ay nagsitulad sa mga iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus.